Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ayashimel S. Manset at nandito ako para ipahayag sa inyo ang Kabanata 14, Isang Tahanan ng mga Mag-aaral sa nobelang El Filibusterismo. Dumako muna tayo sa mga talasalitaan. Kahabag-habag, nakakaawa, kasigabuhan, siklabo, kodekorasyon, nagpipingkian, nag-iiskrima, nangangasera, nangungupahan, magpalikaw-likaw, magpaligoy-ligoy o maraming ikot, adhikain, layunin o hangarin, walang humpay, walang tigil o walang katapusan, nag-uulot, nag-uudyok o inilalakad ang isang tao, pakuldad, pag-aaral ng kursong pang-akademiko o pang-profesional, mapakiling, nagpanig o pumanig sa isang tao. Dumako naman tayo sa mga tauhan. Si Makaraig, Isagani, Sandoval, Pecson, Juanito Palaez, Padre Irene, Don Custodio, Quiroga, Pepay, Padre Florentino. Ang buod. Pag-aari ni Makaraig ang bahay na tinutuluyan ng mga mag-aaral. Marangya ang pamumuhay niya at nag-aaral ng abogasya. Siya rin ay pinuno ng mga mag-aaral na may kilusan para sa nais nilang akademya sa wikang Kastila. Inanyayahan niya sina Sandoval, Pecson, Palaez at Isagani sa isang pagpupulong. Positibo ang mga pananaw ni Isagani at Sandoval. Napapahayagan ang kanilang panukala, habang si Pecson naman ay duda kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Binunyag ni Makaraig na ipinagtatanggol daw sila ni Padre Irene sa kanilang plano. Kailangan na lamang daw nilang magpahayag si Don Custodio, isa sa mga bahagi ng mga lipon ng paaralan. Sa pamamagitan ni Ginoong Pasta na isang manananggol at si Pepay na isa namang taga-aliw, malalapit daw kasi ang mga ito sa pari. Napagkasundoan ng mga mag-aaral na kay Ginoong Pasta sila hihingi ng tulong dahil marangal itong tao at tiyak na magiging maayos ang paraan at proseso ng mga pagkumbinsi sa praile. At para mas maunawaan ang buod o ang kabanata, ating panoodin ito. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Ipinaulit binasa ng propesor sa pisika na si Padre Milyon ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at nag-inat. Nakita siya ng propesor. Antukin! Ano ka? Tamad! Alam mo ba ang iyong leksyon? Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Hindi alam ni Juanito ang sagot. Hinudyatan niya si Placido, ngunit ito may hindi alam ang sagot. Niyapakan niya si Placido, sabay sabing, "Bulungan mo ako! Dali! Bulungan mo ako!" Aray! Napakahayop mo! Aha! Placido penitente. Lalong mabuting itawag sa iyo'y Placidong bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidikta o pagbubulong. Ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan. 15? Hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa 4. Kung sakali ikalima pa lamang ngayon. Di yata't hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Pilosopo na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na, Padre. Tama na. Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatang laipin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase.
Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilang ang pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Nakasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira. Ang universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga kailangan ng mga nag-aaral. At kung totoo yan, ay ano kung gayon ang universidad? Isabay kong kapisanan na laban sa ikatututo. Dahan-dahan mga Ginoo. Ako'y hindi makaprayle. At alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralang iyan ng artes y oficios ng mga praile ang siyang nagsumikap. O ang aso ng magugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi. At batid kong higit sa ating inakala, ang pamahalaang ito ayon sa inyo'y humihina at nararapat palakasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala ko na ang pag-uusig ay nagtatagumpay at ang sanhi ng pagtawag ni Makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay at bukas makikita nating magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Umugong ang masigabong palakpakan. Niyakap ng mga tagapakinig si Sandoval. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong. Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene kaninang umaga. Tila isang linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Cabo at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya at iminungkahan niyang ang kasulatan ay ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumikilos. Iyan din nga ang isinagot kay Padre Irene at tinugon niyang mabuting ang pagkakataon upang muling kumilos. At sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasangguni at dahil sa kasipagan niya ay naatasan siyang magmungkahi ng dapat. Ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Ipinangako ni Don Custodio na lulutasin ito sa loob ng buwang ito. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. Dalawang paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang manananggol, at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya. Ito ang aral. Isang magandang gawi ang pagpaplano, ang pag-uusap tungkol sa mga adhikain. Kung kikilos ng sabay-sabay at iisa ang pangkat, tiyak na makakamit ang mithiin. Dumako naman tayo sa mga katanungan. Pangunang tanong, kaninong bahay ang tinutuluyan ng mga mag-aaral? Pangalawa, sino-sino ang kanyang inanyayahan para sa isang pagpupulong? Pangatlo, ano ang binunyag ni Makaraig? Pang-apat, kanino humihingi ng tulong ang mga mag-aaral?
Panglima, bakit nagkaroon ng pagtatalo sila Pekson at Makaraig? Yan lamang po. Maraming salamat.